Madinig pagkakaisang nasaksihan ngayong araw matapos sa pwersa ang ilang dati at aktibong general ng militar kasama si dating Senador Ping Lacson upang manawagan ng pagbaba ng pwesto ni Pangulong Kuting Jr. Ayon sa kanilang pahayag, nawalan na umano sila ng tiwala sa liderato ng Pangulo bunsod ng sunod-sunod na isyu ng katiwalian, kapabayaan at ang pagkakabigo sa pamumuno. Sa isang press briefing, iginiit ni Lacson at ng mga kinatawan ng hanay ng unipormadong serbisyo na ang kanilang panawagan ay hindi bunga ng pansariling interes kundi alinsunod sa kagustuhan ng mamamayan para sa isang gobyernong may pananagutan. Dagdag nila, panahon na upang iligtas ang bansa mula sa pamahalaang hindi tumutupad sa pangakong serbisyo at integridad. Malinaw umano ang mensahe nila, hindi kami kalaban ng bayan, kami ang tinig ng bayan. Samantala, wala pang opisyal na tugon ng Malacanang ukol sa nasabing panawagan. Ngayon pa man naka-alerto raw ang mga ahensyang pang-seguridad sa posibleng epekto ng nasabing kilos. Patuloy na nakaabang ang sambayanan sa mga susunod na hakbang ng grupo ni Lacson at ng mga general. Muli ay maghahatid ng pinakabagong ulat sa mga darating na oras lamang sa bagong pila. At yan ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa mga mabibigat na binitawang salita ni ex-senator Ping Lacson at Gringo Honasan tungkol sa usapang destabilization or kudita. Ito po sa news, ABS-CBN News. Ex-Senator Lacson says destabilization rumors triggered by call for clean, honest election. Yung kay Honasan naman, valid, sabi niya, valid yung panawagan ng mga retired officers. Unahin muna natin si Senator Lacson. By the way, background lang, magmista sa PMA itong dalawa. Both members of PMA Class 71. Yung si Senator Honasan, yan ang original na Codita Boy o RAM Boys ni Minister Enrile. RAM is Reform the Armed Forces Movement. So kung may RAM noon, ngayon mayroong storm. Wow, mas matindi. Storm, bagyo, Yolanda. Meaning ng storm, September 21, Reform Movement. Okay? Reform ha? Humanda kayo ngayon. Diyan sa Malacanang, kumilos na ang mga reformist. So, panahon ni Cory government, I think more than 10 coup attempts nilunsad ni Colonel Gringo Honasan versus kay Cory. At ako, napasama ako yung 1989 na kudita. Si Ping Lacson naman, nako, mas matindi. Napatalsik talaga ang presidente. Although bloodless yung ginawa ni Senator Ping Lacson o General Ping Lacson noon, withdrawal of support kay Erap Estrada. Kaya naging presidente si Gloria. So ibig sabihin, itong dalawa, Lacson, Honasan, they are speaking from experience dahil na-involve sila sa pag-unsettle ng mga nakaupong presidente. Okay. So, ang sinasabi ni Lacson, valid o yung triggered by call for clean, honest election. Kaya nagkakaroon ng rumors ngayon tungkol sa kudita. Okay, ito yung kanyang statement. It was triggered by the TNT trio rally mostly participated by retired uniformed personnel in support of former DICT Secretary Elisios
Rio's tenacious crusade for future clean and honest election. Isa pong very competent, full of integrity na opisyal, general itong si General Rio. Hangang-hanga kami sa kanya within military circles. Talagang napakataas ang respeto namin kay retired General Rio. Okay. So siya yung nangulo sa storm. Dahil may dayaan noong 2022 as alleged by General Rio. The people, the Senator Lacson na dagdag niyang statement, the protest was primarily against Smartmatic and Comelec for their failure and refusal to clarify the 20 million votes mysteriously counted over an unbelievably short period of time. 1 hour lang. Ito, napakinggan ko si Atty. Chong na nagpaliwanag tungkol nito. Yung kanilang vlog dalawa ni Marlica. In just 1 hour, pumasok ang 20 million votes ng bilangan. And according to experts, sino yung experts? Si General Rio. Imposibleng mangyari yun. 20 million votes, 1 hour. So, dapat ipaliwanag ng Comelec and Smartmatic. But they refuse. Kaya itong si Senator Lacson, yung kung ituloy natin yung kanyang naniniwala siya na baka may dayaan. Kaya sabi niya, invited siya na magsalita nung storm rally nung September 21 at gusto niyang magpunta doon to sympathize with his fellow retired generals and officers. Kaya lang may delikadesa itong si Senator Lacson. Bakit? Naisip niya, kandidato siya. Kung pupunta siya doon, baka makulayan politika yung rally. Baka yung rally inorganize ni Lacson dahil natalo siya sa parang ganon. So, hindi na lang siya nagpunta. But, ang sinasabi ni General Senator Lacson, may probable cause yung aligasyon. Hindi ka panipaniwala yung 20 million votes na pumasok sa bilangan in 1 hour. Ay, so yun. Kaya nagre-reklamo itong grupo ni General Rio. So, in a way, sabi niya, Mr. President, are you real a president? Nanalo ba kayo clean and honest? O magpaliwanag kayo dahil hindi ka tanggap-tanggap yung 1 hour lang nakakuha kayo ng 20 million votes. Something like that. Okay, so punta naman tayo kay kay Senator Honasan. In-interview din siya ng ABS CBN. Calls for clean elections valid. Honasan. Yan ang statement ng Honasan. Supportive siya sa ginawa ng storm. Yung grupo ni General Rio. Lalanin nyo, nagsama si Secretary Honasan sa DICT, parang undersecretary niya si General Rio. Alam niyo na? Ito, to me, yes. So, it is good for the country. Sabi niya, yung rally, yung pag-iingay, yung grupo ni General Rio, it is good for the country. Sabi niya, to me, yes, it is part of the democratic space that we want to enjoy. I'm referring to everything, for every issue, we have 120 experts. That is good.
We would rather have everybody articulate, express their views, even emotionally and passionately in the open than meet clandestinely. Sabi niya, mas maganda yung mag-rally ka. Yan. Kaysa yung mag-meeting clandestine, yung sikreto. Kasi ang ginagawang meeting ni Colonel Honasan nung clandestine, hindi sila nag-rally. Mamaya-maya, kudita na naman. Kaya, bugbog sarado si former President Cory Aquino sa kakukudita ni na Gringo Honasan. Let's articulate, view, express our opinion. Ito ang ginagawa ko. Salamat po, Senator Gringo Honasan. Tama po, itong ginagawa natin. Ginagawa ni na General Rio yung storm. Mag-ingay, mag-ingay, mag-ingay. Kakalampagin natin ang nasa palasyo. Hoy, gising kayo dyan, nasa palasyo. Bakit wala kayong sagot sa aligasyon? Bakit hindi niyo paliwanag yung 20 million votes pumasok in 1 hour? Sige nga. Yung aligasyon, sworn affidavit ni Attorney Glenn Chong, very damaging. Inaakusahan niya si First Lady Lisa na nakipagsabwat ng daya through smart magic. Bakit walang sagot ang First Lady? Silence means guilty? Wala nang ibang Kaya kung hindi kayo sasagot, hindi rin kami titigil sa kaiingay. So ito, retired na ako. Yaw-yaw ako ng yaw-yaw dito. Bahala kayo. Kasi may mga nagwa-warning na rin sa akin na mag-ingat ako. Bago lang may broadcaster, journalist na itinumba live sa loob ng bahay. Bahala kayo. Basta ko, ingay lang ng ingay. And salamat, Generals, Senators, Honasan and Lacson. Ituloy nyo lang ang inyong pagsasalita rin dahil nakakatulong po kayo para maliwanagan ang mga issues affecting our country today. Pag hindi kayo magbago, hindi namin kayo tatantanan. Pag nagbago na kayo dyan sa Malacanang, susuporta kami ng tudo-tudo. After all, naniwala kami sa inyo. Lalo na sa inyo, Mr. President. Umasa kami sa inyo. Ako, personally, hindi pa ako tuluyang nawalan ng pag-asa. Meron pang konting liwanag, pag-asa. Baka sakaling magbago kayo, Mr. President, gawin nyo ang tama. Magdesisyon kayo on your own, hindi yung nadidiktahan kayo. Kaya tayo nagkalitsi-litsi dahil sa influence sa tabi mo. Yung yes ma'am ka lang ng yes ma'am. Huwag naman, maawa ka sa taong bayan. Marcos, gininto ang puso. Ngunit iba ang nangyari. Biglang naging makasarili. Pagkat ang kasakiman ay madaling nagwawagi. Kay dami ng sikmurang nagutuman. Kay dami ng matang pinaluha. Kay dami ng taong nabudulan. O tamba, tantanan mo kami. Hindi kayang pigilin. Tambaluslos kamag-anak pa rin. Pagkat sila'y gahaman, walang puso't damdamin. Ngunit kung gustuhin, bayan ay paunlarin. Dapat si Tambaluslos ay sa Kongreso
patalsikin, kay dami ng sikmurang nagutuman, kay dami ng matang pinaluha, kay dami ng taong nabudulan. O tamba, layuan mo kami. Nabudol-budol man tayo, wag po tayong sumuko. Ang mahal na Pangulo, ipagdasal buong puso. Si Tamba ang problema, pakikialam sa ating bansa. Sana magbakasyon na lang siya sa Hawaii, ang bagay sa kanya. Kay dami ng sikmurang nagutuman, kay dami ng matang pinaluha, kay dami ng taong nabudulan. O tamba, tantanan mo kami. Wow. Okay. Sana nagustuhan nyo, mga kaibigan. Sana makaabot ito kay Miss Sasut. Kasi request niya ito na kung pwede may mga vloggers mag-post ng kanta sa social media tungkol sa usapin, hindi mo pera yan. Okay. So, napakasimple yung analogy o yung example, illustration ni Miss Sasut. Amo at ang sulugon. Sulugon, ano ba yung katulong? Amo, nagbigay ng pera sa katulong. Okay. Ito, mag-ibili mo ng gamit. Kailan, pagbalik mo, may resibo ka? Yes, ma'am. Di ba, simple? Ganon talaga. Pagbalik, paano mo ginastos yung pera? Ito po, ma'am. Listahan, ito po ang mga resibo. Okay. Maasahan ka. Sige. Bigyan kita ng aumento o bonus. Di ba ganon? Maligaya ang amo kung ang isang katulong honest. Okay. Ako, nagtrabaho ako ng consultant ng isang multinational company. Meron akong monthly operational expenses. Medyo malaki, 50,000 pesos per month. Okay? So, ayun, pang-crudo ko sa aking, kasi ang trabaho ko, makipag public relation sa mga tao, sa mga tribo, sa pulis, sa military, gano'n. So, kailangan ko ng crudo. So, pagpa-crudo ko, kunin ko yung resibo. Kailangan kong kumain. Kunin ko yung resibo. Kahit sa mga karinderya lang na walang official receipt, kumukuha ko ng gano'n, no? Kahit papel lang. Petsa, meals, tapos sperma, tapos cellphone number. Para kung tawagan ng aking kumpanya yung lugar na kinain ko, at least mano nila. Ganon. So, at the end of the month, isubmit ko yung resibo. Mamaya, i-inspect yun ng aming kumpanya. Kasi it's a multinational company. Pag makita nila na okay, ayun, magbigay ulit sa akin ng aking panggastos. Very simple, very normal. Sa gobyerno, ganon din. Yung COA is more on resibo. So, my 34 years sa military service, ganon po, nagdaan po kami dyan. Hindi po kami makagalaw kung walang resibo. Clearing documents, resibo. Inspect ng COA. Mamaya, release na naman ang panibagong pundo. Napakasimple. It's very routine. Party na lang, parang
Yun na yung bread and butter sa government service. Kailangan ng resibo. Ngayon, yun ang hinihiling ni Tatay Digong, di ba, magpa-audit? Yun man lang ang hiling niya. Mayroon pa bang ibang hiling ni Tatay Digong nung nagsalita? Na, okay, dapat manawagan ako. Magpa-audit kayo dyan sa Congress. So kung magpa-audit, ihanda ang mga resibo. Oh, as simple as that. Oh, anong response ni Tamba? Nagpakita ng resibo? Nagalit. Yan. Kaya tanong ni Misa, dapat bang magalit ang isang katulong na inutusan ng amo na magpakita ng resibo? Simple. Oh, Speaker Romualdez, sino ang amo nimo? Be? Magkwintahan nga ta. Oh, Bisaya ka, Bisaya pud ko. Ngano nga masuko ka? Kinsay tag-iya sa kwarta nga ginastos mo diyan sa Kongreso. Di ba kaming mga tao ang naghatag niya nga kwarta? Ngano nga masuko ka? Ang mga iyo lang may resibo? Oy, tambalos-los ka talaga. Huwag kang pagalit-galit dyan. Hindi ikaw ang hari. You are a public servant, Mr. Honorable Senator, Congressman. Kung honorable ka, huwag kang pagalit-galit dyan. Napakasimple yung hiling ni Tatay Digong. Hiling din namin, taxpayers. Magpakita kayo ng resibo. Gayahin nyo ang US Congress. Dahil ang US Congress, okay, napag-alaman namin through kay Miss Sasot, mayroon silang quarterly na pag-liquidate, kumpletong resibo up to the last cent. Kahit parking ticket, sinasubmit, kahit ano dyan. Kompleto sila. Kung nagagawa sa US Congress, bakit hindi nyo magawa sa Philippine Congress? Be? Tubag. Mr. Honorable Speaker, ayaw pasuko-suko diha. Kay kaming mga tao, kami ang amo mo, Honorable Speaker Romualdez. Tandaanan mo yan. Huwag kang paastig-astig dyan. Dahil pagdating ng 2025, magmamakaawa ka na naman sa taong bayan. Oh. Huwag kang magalit. Wala namang nag-aaway sa'yo. Ng karapatan namin, mga amo, na maghingi ng resibo. Nasaan ang resibo? Oh. Sumagot kayo. Kayong nasa Kongreso, kailan kayo magpakita ng resibo? Hindi namin kayo tatantanan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!